Anong say mo, Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza? Abay ginawang inspirasyon, no? Ang sa isang malakihang event na ito. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at click mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin, no? Dahil talaga namang hanggang sa ngayon ay marami pa rin nag-aabang, no, sa comeback ng Barda o ni Barbie Forteza and Mr. David Licauco sa iisa nilang proyekto. Biruin po ninyo, mula po na nagsimula ang Barda, ay talagang masasabi mong sunod-sunod at talagang grabe po yung mga blessing na dumating sa kanilang dalawa. Grabe po yung mga proyekto at talagang grabe po yung karera nilang dalawa ngayon. Talagang sumasabay po itong si Barbie at si David Licauco sa pag-angat ng kanilang career. Dahil talaga naman nakikilala sila sa iba't ibang mga path na kanilang pinipili, no? Kung si David ay kilala din sa pagiging isang business tycoon dito sa Pilipinas, ito naman si Barbie, talagang masasabi mo na kinikilala naman siya bilang isa sa mga magagaling na actress dito po sa showbiz industry. Talagang, kumbaga yung pangalan po nilang dalawa ngayon namamayagpag sa showbiz. Kabi-kabilaan din ang ilan sa mga endorsement, no, na ino-offer kay Miss Barbie Forteza and Mr. David Licauco. Inaantay nga natin yung mga maglalakihan din nilang mga billboard sa EDSA na isa sa mga masasabi natin na ito yung isa sa mga manifestasyon na talagang pinagkakatiwalaan si Miss Barbie at si David Licauco ng mga malalaking brand. And that's really big opportunity for Barda or kay Barbie and David Licauco na talagang makita po ng GMA kung ano yung epekto ng Barda sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa kanilang dalawa. Ito rin po ay isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon, ang katambal, no, ang kasama ni Miss Barbie Forteza na si Sam Concepcion sa kanila pong pinakabagong seryeng Beauty Empire. Dahil mukhang may namumuo sa kanilang friendship dito. Pero si Mr. Sam Concepcion kasi is mas matanda siya ng hindi hamak na mas matanda siya kay Miss Barbie Forteza, no? Pero ito na, dahil kinikilala ngayon at napawaw at napasana all ang ilan dahil si Miss Barbie Forteza po ay isa sa mga guest speaker sa Voice for Women in TV, Film and Beyond. Noong July 18, 2025, muling magbabalik ang pinakamalaking pagtitipon ng kabataan sa bansa, ang Global Youth Summit 2025 sa darating na July 28, 2025 sa SM Mall of Asia Arena na inaasahang dadaluhan ng libo-libong kabataang leader at changemaker mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng temang Igniting Purpose, Passion and Positive Change, layunin ng summit na hikayatin, bigyang inspirasyon at palakasin ang loob ng mga kabataan upang maging aktibong bahagi ng pagbabago at pagpunlad ng lipunan. Ito ay isang makabulang pagkakataon para sa mga kabataang Pilipino na makinig sa mga makapangyarihang tinig ng mga leader sa iba't ibang larangan. Dahil dito ay hinamaan si Miss Barbie Forteza dahil isa po siya, no, sa mga pinakatanyag na actress ng GMA Network na imbitado, no? Isa na dito si Miss Jessica Soho, isang multimedia or multi-awarded broadcast journalist at haligi ng mapagkakatiwala ang pamamahayag sa bansa. Kilala sa kanyang dedikasyon sa pagbabahagi ng makatotohanang impormasyon at inspirasyon sa publiko. Si Miss Barbie naman po isa sa pinakatanyag na actress ng GMA Network na hinahangaan hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pag-arte, kundi sa kanyang pagiging huwara ng kabataang may dedikasyon, talento at puso. Ang kanyang mensahe magpapatunay na ang pagiging isang influencer ay hindi isa lamang tungkol sa kasikatan, kundi sa pagiging instrumento ng kabutihan at inspirasyon. Sobra pong grateful si Miss Barbie Forteza dahil isa siya sa mga napili para po maging representative, no, ng GMA Network bilang isang artista at influencer sa Pilipinas. Dahil sa dinami-dami po dami pong pwedeng gawing representative, si Barbie Forteza talaga yung napili, which means talagang iba na yung kasikatan at iba rin yung parang kredibilidad na meron po si Barbie, kaya po isa siya sa mga napili, no? So kung meron po kayong time, you can visit them this coming July 28 sa MOA Arena at doon po makikita natin si Barbie Forteza at masasaksihan natin kung paano niya po bibigyan, no, ano po yung magiging words of wisdom niya para po maging isa siyang inspirasyon sa mga kabataang pupunta sa lugar na yun. So, kaya naman on our team, congratulations, Miss Barbie Forteza.
At ngayon naman narito ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. No, magbabasa tayo ng mga comments po ninyo at ilan sa mga masasabi natin na mga saloobin ninyo. No? Unahin natin si Miss Julie Banasihan. Sabi niya, Ma'am Darren, siguro kung makakapanood or mapapanood nila yung reaction ni Mr. KJ Abilino sa sinasabi nila na di nagpapansin na ng bayda sa big event ng GMA7, walang issue na ganyan. Lahat po ay seryoso sa event na yon. Si Miss Jessica Soho, Ding Dong Mariel, wala din namang pansinan bakit sila Barbie at David lang ang napansin nila. Ganyan talaga ang mga bashers. Sumahanap sila ng butas para magawa nila ang issue. Di pa ba nila nakapansin na nasa script yun? Iba talagang sikat. Kaya sinisiraan nila ang barda. Talagang naawa ako sa mga bashers. Sumisikat ang barda. Kaya ako, kahit anong mangyari, forever barda ako at walang susuko. Thank you, Mr. Reds. At ingat po kayo palagi. God bless po. Ayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kahit ano pong magandang ipinapakita ni Barbie at ni Mr. David Licauco, kung bashers yan, bashers yan. Wala po makikitang maganda yan. Wala rin sasabihing maganda yan. Kasi nga po, ang salitang bashers ay nagsimula sa salitang, or ang salitang bashers ay galing sa salitang basura. Which means lahat po ng mga sinasabi nila is trash. Puro basura. Puro negative, wala silang nakitang maganda tungkol kay Barbie at David. Palaging puro kasiraan, puro kapangitan, 'di ba? Kasi nga bashers. Ganun po 'yon. And another one, sabi ni Miss Tess, courage Barbie and David, we support you always. Congratulations Barda, salamat Miss Tarets. Miss Kit Howell, Barbie is a versatile actress age na 27. Maraming siyang napatunayan, pati ang nakasama niya sa work. Wala nang di mapansin niya ng mga bashers na yan. Lahat na lang may comment sila at nilagyan ng kulay kahit wala namang issue, which is true, diba? Totoo naman, wala naman talagang issue dun. Dahil may mga chance nga na nakikita pa nga silang magkayakap sa mga photos, sa mga videos, pero bakit hindi nagsasalita yung mga bashers patungkol dun? Diba? Kasi nga, ang tinitignan lang talaga nila yung mga pangit. Hindi nila ma-appreciate talaga ang barda dahil mga bashers po sila. That's the reality. Kaya wag na tayo masyadong maghanap pa na magagandang sasabihin nila tungkol kay Barbie at kay David. Lalo na kapag po merong isang pagkakataon na hindi nila lalo nagustuhan, yung nagaganap. Lalo pong pangit ang sasabihin ng mga yan. Kaya expect nyo na po yan. And another one, sabi ni Miss Belen, sabi ng mga kasabihan, parang puno yan. Pag maraming bunga, laging pinipitas. Ganyan ang barda. Sikat kasi. And sabi ni Miss Enel Constantino, talaga naman Miss Tarets, no comment na lang sa mga shararot na mga yan. Very true, diba? So, mapapailing ka na lang. Alam niyo, pag nababasa niyo po yung mga comments ng bashers, lalo na po sa Reddit, tsaka po sa X, ay nako, mapapailing na lang talaga kayo. Hindi na lang po para, sa suporta. Diba? Hindi na lang suportahan, maging masaya na lang kayo sa mga nagaganap sa barda. Sabi ni Miss Mercy, daming bashers ang inggit sa barda. Tinatawanan lang sila ng barda. Kung sakaling may girlfriend uli si David, siguro naman hindi pampayag si Barbie na magamit siya. Wait lang, ang bashers na aamin din ng barda sa right time. Sabi ni Miss Jubita Sudario, right. Ayan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. Meron pang nag-comment. Sabi po ni Miss Juliet, ang inggit mga bashers ba yan? Kasi mga iniidol nila malamang, nauuhusan parati ni Bibi. Maganda si Bibi inside and out. Kaya siya hitik sa pagpapala. Kaya pikit ang mga inggit. And then sabi ni Miss Red Lady Singapore, buang kasi si JM Guardia, dami kasi nungalingan. Basta ako Team Barda. Ayan. Alam niyo, pag mga negative kasi, wag niyo nang i-absorb masyado. Kasi napaka-imposible naman na puro negative lang yung mga ire-report mo. And dami maluganda nangyayari kay Barbie, tsaka kay David Licauco. Sabi po ni Miss Nancy, to be honest, di man naman talaga nila obligasyon na maging sila. Pilitin nila mga sarili nila. Ang maging plastic sila sa mga feelings sila para karamihan na may gusto kung ano sila noon. Na may mga karelasyon. Tanggap naman at happy naman sila. Bakit ngayon bumabaliktad na? Dumadami na ang basher sila Barbie at David dahil lang sa hindi sila pinagbigyan na gusto nila. Dahil ba sikat ang barda? Parang kailangang ibalik nila sa inyo ang ginawang support dahil sumikat sila sa lap team. Utang na loob ni ng Barbie at yung mga fans, diba? Kusang bigay ang pag-support nila. Bakit ngayon daming haters ang dalawa? Sabihin na natin na may girlfriend si David at boyfriend din si Barbie. Dahil doon, di na kayo mag-support sa kanila. Ayan. So, nakuha ko yung point ni Ma'am Nancy. Kung dati nga si Miss Barbie Fortesa may boyfriend, grabe po yung support ang binibigay ng mga Barda fans, ang ilap mga Barda fans. Ngayon, kung kailan po single silang dalawa, tsaka naman mas dumople yung mga haters. So, parang hindi na natin alam kung saan tayo lalagay, diba? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa Barda.
And sabi ni Miss Samabok, mga bashers talaga kayo, tuloy lang lagi, sinosurprise sila ng dalawa. At yung Hari ng Tondo, hindi na tinanggap kasi mas pinili pala nila yung mas maganda. Kasi magkasama ang barda. Kaya yung isang vlogger ay puro panira ang sinasabi, kumita lang. Ayan, very true naman, diba? At yung technically, ang Hari ng Tondo, ay hindi naman talaga in-offer kay David. Kay Ruro Madrid talaga siya in-offer kasi, umaga parang mas bagay kasi kay Mr. Ruro Madrid yung karakter na yon. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Gar Eds TV. God bless everyone!